Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon sa Kristo at magandang gabi sa bawat isa. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos, Panginoong Hesus Kristo, kami ay nagpapasalamat sa patuloy mong paggabay sa aming gawain. Salamat o Diyos sa iyong paggabay sa buong taong 2024 sa aming online Bible study. Salamat po Diyos sa lahat ng nanunood at sumusuporta. Nawa Panginoon, ang iyong patuloy na paggabay sa mga darating panggawaing Panginoon ay aming iniiling na ipagkaloob mo sa aming iglesia. Lord, sa lahat po ng inaabot ng aming gawaing ito, dalangin po namin na patuloy mong pagpalain at gawing karapat-dapat sa iyong mga salita. Lord, be with us as we study your words. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise and glory to God. Sa muli, magandang gabi po sa lahat ng nanunood ngayon via FB Live, sa lahat po ng ating workers, members, hallelujah, at mga kaibigan. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoong Hesus Kristo. Nagpapasalamat po pala tayo sa tagumpay ng ating mga year-end Thanksgiving sa bawat local church, Quezon City, Caloocan, and last Sunday sa Laguna and Batangas Church. Salamat po sa lahat ng suporta ng mga kapatiran. Napakasaya pong pasalamatan ang ating Diyos na buhay sa buong taon ng paglilingkod. At ganun din, this coming Sunday, ang ating pong local churches sa Bicol ay magse-celebrate din po ng year-end Thanksgiving. Sa oras po na ito o sa mga araw po na ito, kami po ay nasa Hanoi, Vietnam. Galing na po kami sa Sapa, Vietnam for 2 days. Salamat po sa biyaya ng pamilya. Masaya po na nagkakasama-sama. Subalit higit sa lahat, dapat po huwag nating makalimutan ang para sa ating Panginoon. Kaya kahit po busy nga ang schedule, nagpapasalamat po tayo sa Diyos na dito po sa aming lugar na kung saan kami po ay nag-check-in. Salamat po sa Lord dahil patuloy pa rin ang gawain po ng ating mahal na Panginoong Hesus Kristo sapagkat ito po ang pinakahuling online Bible study natin sa taong 2024. Glory to the living God. Again, maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta, especially sa mga workers. Glory to the living God. At syempre, napakaganda sa muli ang topic po natin sa ating family devotion about hope that does not disappoint. Kinakailangan talaga na ang pag-asa natin ay hindi naaapektuhan ng anumang mga pagsubok, ng anumang mga problema. Dapat tuloy-tuloy po tayo. Walang disappointment kahit may failures. Alam po natin mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kahit man mayroon po tayong disappointments, failures sa nakaraang taong 2024, ang mahalaga, bumangon tayo, tumayo, kung ano ang pagkukulang, dagdagan, kung ano ang dapat gawin. Sapagkat pag nasa atin ang Panginoon, alam natin, makakaya natin ang lahat. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Again, God bless our family. Huwag po tayo mga kapatid, magginawa na patuloy i-lead ang ating family sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. To God be the highest glory. At siyempre, nais po natin na batiin ang ating po mga kapatid na Sister Iris Flores sa kanyang kaarawan. Salamat Sister Iris sa patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. God bless you and your husband, Brother Dinan. Salamat po. God bless Tinawagan Church. Glory to the living God. Hallelujah. At magpapatuloy na po tayo mga kapatid sa ating Bible study series in the book of Hebrews chapter 11 about Faith's Hall of Fame. Nakaraan po ay pinag-usapan po natin ang pananampalataya ni Sarah at nakita po natin na talagang kahit siya po ay baog, mahirap ng mga anak, pero dahil sa pananampalataya, totoo ang sinabi ng Panginoon. Sa tao may imposible, but with God, nothing shall be impossible. And for tonight's Bible study, nais po natin dalhin po sa inyo
ang buhay ni Isaac. Si Isaac po ay isa rin sa napakahalagang personalidad sa Biblia. Siya po ang anak ni Abraham. Pinamagatan ko po ito na the blessings of faith, sapagkat sa pananampalataya ay mayroon pong pagpapala, mga kapatid. Huwag niyong sabihin na naglilingkod kayo at wala po itong patutunguhan. Sabi ng Apostol Pablo, hindi ako sumusuntok sa hangin. Sinisigurado ko ay mayroong tinatamaan. Ganun po ang direksyon ng ating pananampalataya. If you have your Bible, please open with me in the book of Hebrews, chapter 11, verse 20 and 21. Ganito po ang pagkakasabi. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. Pansinin po ninyo, concerning things to come. Paparating pa lamang po. By faith, Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph and worshipped, leaning upon the top of his staff. Ang sabi po dyan sa Tagalog, sa verse 20, dahil sa pananampalataya, iginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Pansinin po natin ang salitang blessed, mga kapatid. Talagang iginawad ni Isaac kina Jacob at Esau ang blessing po para sa darating na panahon. Napakahalaga po na paniwalaan po natin ang pagpapala ng Diyos na darating po sa ating mga buhay. Faith involves trust in God's promises, even when the outcome is unseen. Kung titignan po ninyo, si Abraham, hindi niya pa nakikita na magkakaroon siya ng anak na si Isaac, pero ginawa po yan ng Panginoon, na kahit nga sa ating Bible study, nabanggit natin na si Sarah ay baog, pero pinangyari ng Diyos. And that is faith, mga kapatid. At kinakailangan pa ng panghawakan po natin yan. Dahil, sabi nga naman talaga sa Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Bagamat hindi pa natin nakikita, pero panghawakan po natin yan. Dahil talagang mayroong gagawin ang Diyos sa buhay po natin. Kung hindi man natin nakuha ang gusto po natin ayon sa kalooban ng Panginoon sa taong 2024, believe na maaaring ipagkaloob yan ng Diyos sa atin sa taong 2025. Mayroong pong pag-asa, mayroong pong pagpapala sa pananampalataya. So makikita po natin na ang pagpapala, mga kapatid, ay talagang ibinibigay ng Panginoon, hindi lang individually. Faith is actually a generational blessing. Ito po ay may impact, hindi lamang sa isang tao, pero maging sa ating family at sa lahat ng ating nasasakupan in the future, mga kapatid. Magmula kay Abraham, ipinangako niya ang anak, lumabas si Isaac, at ito na nga nabanggit pa rin si Jacob. Sila po ay mga tao ng Panginoon, mga lingkod ng Diyos, na nagpakita ng demonstration how faith blesses, mga kapatid, their descendants. Napakahalaga, kaya nga napakahalaga ang pananampalataya po ng family. Napakahalaga po niyan. Na kahit mawala na po ang tatay, kung mayroong pananampalataya, ang recipient po niyan ay ang mga anak. Sigurado po yan. Kaya napakahalaga po ang basbas. At ito po ang ating pong pinag-aaralan sa ngayon. So, tingnan po natin yung blessings of faith on Isaac. Hallelujah. Again, I'll read Hebrews 11:20. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. Kaya nga, makikita natin sa Biblia, talagang inassure ng Panginoon na
pagpapalain ko ang lahi ni Abraham. Kumbaga, dumaloy po ito mga kapatid. Ang sabi ng Bible, Isaac blessed Jacob with abundance, dominion, trusting the covenant of God. Kaya nga, iginawad, ibinigay. Hindi po pwedeng sa isip lang. Release that blessing to your loved ones. Release that blessing to your family. Everybody say amen. Hallelujah, hallelujah. Tingnan niyo po ang Genesis 27, 26 to 29. Sabi po dyan, halika anak at hagkan mo ako, sabi ng ama. Nang lumapit, sabi po dyan, nang lumapit si Jacob upang hagkan ang ama, naamoy nito ang kanyang kasuutan, kaya't siya'y binasbasan. Hallelujah. Hindi po muna natin pag-aaralan ngayon ang mga naging issue tungkol po doon sa nangyaring pagbibigay ng blessing between Isaac and Jacob. Ang nakikita ko kasi dito kung gaano pinagsisikapan na makuha ang basbas, mga kapatid, mula sa ating Panginoon. Sabi dito ni Isaac, bigyan ka nawa ng Diyos ng hamog buhat sa itaas. Ito po yung nirelease ni Isaac sa buhay ni Jacob. Upang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani, sabi po dyan, at katas ng ubas. Blessing. Abundance po ito mga kapatid. Verse 29, hayaan ang mga bansay gumalang at paalipin. This is a blessing of leadership. Bilang pinuno, ikaw ay kikilalanin. Igagalang ka ng mga kapatid mo, mga anak ng iyong ina ay yuyuko sa iyo. Sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din, ngunit ang nagpapala sa iyo ay pagpalain. Kung maalala po ninyo, ito rin ang binigay na blessing ng Panginoon kay Abraham. That is why I told you that blessing by faith is generational. Hindi po dapat maputol ito. Dapat tinutuloy talaga ang faith. Sayang po kasi ang naghihintay na pagpapala. Kung maalala ninyo, itong nirelease na blessing na ito ng ama ni Jacob na si Isaac ay talaga po mga kapatid kinonfirm ng Panginoon. Pagdating po ng chapter 28, sabi ng Bible, nakita ni Jacob ang Panginoon sa tabi niya, theophany sa pamamagitan ng isang anghel. Sabi po dyan, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigaan o hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sabi sa pamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Nakasama pa dito tayo mga kapatid sa blessing na ito because of our acceptance sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat daw ng bansa pagpapalain. So ano ang connection natin? It is because of our Lord Jesus Christ. We became spiritual Jews. Look at the blessing mga kapatid. Grabe Kaya, wag po nating hahayaan ang ating pananampalataya na mawala. Sabi mga kapatid, tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man mapunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Oh, truly, God is faithful. From Abraham, parehas po mga kapatid, ang laman ng pagpapala. Kaya, nakita ko mga minamahal ang kagandahan ng word na basbas o blessing. Kaya sa lahat ng mga nanunood ngayon, napakahalaga po ng ating pong pananampalataya sa ating Diyos na buhay. From Abraham, Isaac, and Jacob, same story. Gusto ng Lord mga kapatid na huwag maputol po ang pagpapala. Hallelujah, purihin ang Panginoon.
Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, ang pangyayaring ito ay dapat na mabigyan ng halaga ng bawat mananampalataya. Pero yun na nga lang ang nakakalungkot sapagkat alam nating lahat na hindi naman dapat talaga na si Jacob ang basbasan dahil hindi naman po siya ang panganay. Dapat talaga ang binasbasan ay si Esau. Pero yun na nga po mga kapatid, ang nais kong dalhin sa inyo, dapat nating ipaglaban ang basbas, ang blessing ng ating Panginoon. Huwag po nating ipagpalit sa anumang bagay na nasa mundo. Katulad ni Esau, ipinagpalit niya ang basbas doon sa isang mangkok na pagkain, mga kapatid. Kaya nga, kung titingnan po natin, hindi naging maganda ang resulta. Ganun pa man, mababasa po natin that God blessed Esau also with a lesser blessing. Pakinggan po ninyo ito. Sa 27 ng Genesis 37 to 39, sabi po dyan, dahil nagmamakaawa na rin si Esau ng basbas. Nagmamakaawa na rin kasi ganun kahalaga po ang basbas ng isang ama. Dahil siya po ay mayroong pananampalataya. Anong sabi po dyan? Nung nagmamakaawa na si Esau, wala na akong magagawa. Anak, sabi niya, sagot ni Isaac, siya'y Panginoon mo na ngayon. Oh, tingnan niyo yun. Kasi yung basbas kasi na binigay kay Jacob, sinabi doon, magiging tagasunod mo ang iyong mga kapatid. Sabi niya kay Jacob. Kaya ito na yung nangyari kay Esau, siya'y Panginoon mo na ngayon. Sino ang siya doon? Si Jacob. Ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. You see? Ibinigay ko na sa kanya ang kasaganaan. Hallelujah. Sa pagkain at inumin, kaya wala nang nalalabi para sa iyo. Grabe po ito mga kapatid. I could say that blessing talaga is very significant as far as faith is concerned. Ngunit patuloy na nagmamakaawa sa kanyang ama, si Esau. Talaga bang iisa lang ang iyong basbas? Sabi ni Esau. Ama, iisa lang ba talaga? Tingnan po ninyo. Basbasan na rin ninyo ako. Kung tutuusin, pwedeng sabihin ni Esau, bahala po kayo, ama. Diba? Pwedeng umalis na siya. Pwedeng tumalikod na siya. Pero grabe, hindi po siya tumatalikod. Hindi po siya umalis hanggat hindi rin na-release ang basbas ng kanyang ama. Basbasan na rin ninyo ako. At patuloy siyang nanangis. Patuloy siyang umiyak ng umiyak. Dahil gusto niya ng blessing. Kaya sa lahat po ng mga anak, napakahalaga po ang basbas ng isang ama na nananampalataya sa Panginoon. Napakahalaga po niya. Kaya sinabi po sa verse 39, sinabi ni Isaac sa kanya, ang magiging tahanan mo'y malayo sa kasaganaan. Parang unfair. Parang unfair. Ano po? Pati hamog mula sa langit, ika'y pagkakaitan. Tabak mo ang iyong ikabubuhay, kapatid mo'y iyong paglilingkuran, upang kalaya ay iyong makamit, kailangang ikaw ay maging magsik. Hindi madali ang naging buhay ni Esau. Bakit ganon, pastor? Iyon na nga po. Kaya napakalaga na huwag nating ipagpalit ang basbas ng Diyos, ang pananampalataya natin sa Panginoon sa mga bagay na temporal, sa mga bagay na panandalian lamang. Sabi ko nga, ito ang nangyari kay Esau. Ito ang bunga ng kanyang pag-refuse para maibigay sa kanya o bunga ng kanyang kahinaan ng pananampalataya. Diba? Kaya yun, ipinagpalit niya ang karapatan ng blessing ng pagiging panganay doon lang sa pagkain kay Jacob. Kaya dahil nga si Jacob ang sabihin pa natin na parang hindi magandang pakinggan dahil mayroong pandaraya, pero saka na natin pag-usapan po. Pero again, gusto ko lang sabihin sa inyo, the value, the significance, the importance of blessing because there is a blessing of faith. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya,
Esau's life was marked by initial conflict, resentment, and struggle, but it also included moments of reconciliations and forgiveness. You know why? Nang magkita ulit si Jacob saka si Esau, na talagang alam ni Jacob na nagkasala siya. Pero ako po'y naniniwala na yung kanyang pagpapatawad na iginawad kay Jacob ay dahil na rin sa basbas. Dahil na rin po yun sa basbas, mga kapatid. Dahil sinabi talaga ni Esau, nung matapos siya pong madayat, maibigay kay Jacob ang basbas. Sinabi ni Esau na papatayin niya si Jacob. Pero habang lumilipas ang panahon, dahil na rin po yun sa basbas ng isang ama na si Isaac, nawala ang galit at napalitan ito ng pagpapatawad. Hallelujah. Glory to Jesus. Faith recognizes that God's purposes will be accomplished even when circumstances seem imperfect or beyond our control. Hallelujah. Kaya yung sovereignty ng Panginoon, dapat po ma-acknowledge po natin yan. Kahit minsan pinadadaan tayo sa mga pagsubok, pero hold on to God's promises. Kahit parang akala natin lumihis na, pero sa pangalan po ng Panginoon, kung tayo ay nananatili, ilalagay ulit tayo ng Panginoon sa daan ng pagpapala. Now, God is faithful. Everybody say amen. God is faithful. To God be the highest glory. So, yan po mga kapatid yung story ng basbas ni Isaac sa kanyang dalawang anak. But, dapat din nating malaman na mayroon ding blessings of faith on Christians. God bless you sa lahat pong nanonood ngayon. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Isipin nyo, umabot ang basbas ni Abraham sa lahat ng members ng CCFM. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin po ang Diyos. God bless us. God bless everyone. Ano po yung blessing of faith sa ating tumanggap sa Panginoong Hesukristo? Sabi ko nga, kasama na po tayo because of our faith na ibinigay sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa ating pagtanggap sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Ano yun? Number 1 is salvation. May kaligtasan ka dahil kay Kristo. Hallelujah! Hindi lahat maliligtas. Ang maliligtas lamang ay ang tumanggap, hallelujah, at binigyan ng karapatan na maging anak. John chapter 1 verse 12. Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an eternal life." Ganun na daw ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay ang Panginoong Kristo upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is a blessing of faith. Our salvation. Lahat ng bagay sa mundo ay matatapos. Mawawala. Pero ang blessing na ito na tinanggap mo sa Panginoong Kristo, mananatili hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa lahat ng tumanggap sa Panginoon, congratulations. Hallelujah. At sa lahat pa na hindi tinatanggap totally ang Panginoon na nanunood ngayon, hallelujah. Nawa, you decide, magdesisyon ka na to accept Him as your Lord and personal Savior. Hallelujah. Another blessing is peace with God. Sinaselebrate ng mundo ang dumating, ipinanganak na walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Diba? Sa atin mga kapatid, totoo na talagang kahit anong panahon man yan, mga kapatid, anong buwan, we acknowledge that Jesus Christ is our peace. He is the Prince of Peace. Glory to the living God. In Romans chapter 5 verse 1, "Therefore," sabi ni Paul, "since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." We have peace with God. Hallelujah. Napakaganda mga kapatid. Kaya, totoo na kahit mga Kristiyano na tayo ay nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Pero, thanks be unto God in the name of Jesus Christ.
for that inner peace na binibigay po sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya anuman ang pinagdaraanan po ninyo, po nating lahat, tandaan natin na pag si Kristo ay nasa atin, ay mayroon pong kapayapaan. Hindi lamang siya nagbibigay, kundi siya mismo ang kapayapaan, mga kapatid. Kaya nung tinanggap natin si Kristo, nasa atin ang kapayapaan. That is a blessing of faith. Peace with God. Hallelujah! Number 3 is access to God's grace. Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Marami pong regalo sa season po na ito because many or almost, kumbaga, everyone ay naniniwala that this season is a season of giving. But you know, as a Christian, the best gift of all ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang biyaya, mga kapatid. Hindi po yan, mga minamahal, galing sa ating sarili, kundi yan po ay ibinigay ng Diyos. Ang kaligtasan na yan sa iyong buhay. Kaya kinakailangan na pahalagahan mo ang regalo na yan. Hindi po yan, mga kapatid, basta binili lamang sa pamagitan ng pera o mamahaling bagay, mga kapatid, ay kung makikita natin, yan po ay binigay sa atin sa pamamagitan mismo ng kanyang sarili, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Buhay ang puhunan po, mga kapatid, ng ating kaligtasan. Kaya yung biyaya na ito, yung pabor na ito sa atin, na bagamat tayo po'y makasalanan, galing po yan sa Panginoon. Huwag po natin babaliwalain po yan. Napakalaking regalo po yan sa atin. Kaya kahit hindi tayo nakatanggap ng anumang mamahaling regalo, pag si Kristo ay nasa iyo na, meron ka, mga kapatid, na napakahalaga at napakaganda at napakamahal na regalo. Walang iba kundi ang biyaya ng Panginoong Jesucristo. Another is strength, mga kapatid, kalakasan, and guidance coming from our Lord Jesus Christ. Isaiah 40 verse 31 said, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Talaga po, kung ang Panginoon ay nasa atin, one of the blessings of faith is strength and guidance. Tayo ay bibigyan ng lakas ng Panginoon. Tayo ay gagabayan ng Panginoon. Ang lahat daw na nagtitiwala sa Panginoon ay bibigyan ng lakas. Pasisiglahin ng Panginoon. Kaya wag po tayong manlupay-pay. Hallelujah. Dahil mayroon naman pangako ang Panginoon. Sabi pa nga ni Isaiah, lilipad katulad ng agila. Aba, ang agila pag lumipad, napakataas po niyan. Ano po? Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. God is our strength. Palakpakan natin ang Panginoon. He is our strength. Hallelujah. Kung tayo po'y nagugulahan, He is our guide. Hallelujah. Through His words, hindi po magiging madilim ang ating nilalakaran. Magiging maliwanag po, mga kapatid. Pangako yan ng Panginoon. And that is one of the blessings of faith. Glory to Jesus. Hallelujah. And the last one is overcoming the world. Marami, mga kapatid, ang nawawala sa paglilingkod dahil po natatalo ng mundo, nai-influence ng mundo. No, 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 no. A very big no. Sapagkat, mga kapatid, as a Christian, mayroon pong pangako ang Panginoon na kaya nating mapagtagumpayan ang mundo pong ito. After all, hindi po tayo para sa mundong ito. Hindi tayo makamundo, kundi makadiyos po tayo. Tinawag tayo ng Panginoong Jesucristo para makasama niya doon sa buhay na walang hanggan. 1 John chapter 5 verse 4 said, for everyone born of God overcomes the world. Overcomes the world. Hallelujah. Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos, ng mga Kristiyano, lahat ng believers, ang sanlibutan. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Hallelujah. Kaya nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya. Kaya hold on to our faith because there are blessings of faith. Huwag po tayo, mga kapatid, magkinawa, magpatuloy talaga tayo. 2025 ay paparating na. Hallelujah.
panghuli na pong Sunday sa this coming Sunday, ang 2024. Harapin natin sa muli, nakasama ang Panginoon ang taong 2025. And let's be thankful sa lahat ng blessings, even sa lahat ng mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Lahat kasama po yon. Ang mahalaga talaga na nakikita ko, pagkasama natin ang Panginoon, makikita po natin lagi ang tagumpay. Hallelujah! And sa ating pong conclusion, sabi po dyan, trust in God's promises. Everybody say amen. Magtiwala po tayo sa mga pangako ng Panginoon. Ito ang nakikita ko rito mga kapatid na talagang gusto ng Lord na iparating sa atin as far as blessings of faith is concerned. Like Isaac and Jacob, believe in God's plan, even when the fulfillment seems distant or unclear. Di po ba gano'n naman? Hindi ba naman nila nakikita kung ano ang bunga ng kanila pong pagtitiwala sa Diyos? Pero pinanghawakan po nila. From Abraham, hindi po bumigay si Abraham tuloy. Nung ibigay si Isaac, itinuloy ni Isaac. Iblines pa rin si Jacob, mga kapatid. Hallelujah. Yan, napakalaga po ang blessing. Huwag po natin itong hayaang mawala. Sa atin ito na mga Kristiyano. Hallelujah. Another, bless others in faith. Ang blessing po kasi, hindi stuck yan. Dapat nagfo-flow. Yan po ang plano ng Lord pag binibless ka para mas lalo ka pang pagpalain ng Panginoon. Speak words of encouragement. Hallelujah. Magsalita ka ng words of encouragement. Words of wisdom. Hallelujah. Speak words of hope and God's promises into the lives of those around you. Nawa, magipo tayong daluyan ng pagpapala. Magandang gabi po, pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoong Kristo. Advance, Happy New Year to everyone mula po sa aming pamilya. To God be the highest glory. Hallelujah. Let's pray. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa natapos namin Bible study. Salamat po Diyos sa iyong patuloy na pagbibigay sa amin ng karunungan. Lord, please continue to guide us, Panginoon, na alam po namin na kung paano ka namin po, Panginoon, na napaglingkuran sa taong 2024. Nawa o Diyos, patuloy namin magawa ito sa darating na taon at higit pa. Salamat din, Panginoon, sa patuloy mong paggabay, pag-ingat sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming ministry, sa aming iglesia, CCFM. Bless our workers, O Lord. Salamat sa lahat ng bagay, Panginoon. Napakabuti mo, Diyos. Hallelujah. Panginoon, salamat, O God, sa blessing of faith, Panginoon. Nawa, wag po namin itong putulin, wag po namin itong pabayaan, kundi bagkus, yakapin namin, pahalagahan namin, ituro, ibahagi sa iba, lalo tigit sa aming pamilya at sa iglesia. Salamat po, O God, sa lahat pong nanood ngayon. Hallelujah, pagpalain mo po kami ng sabay-sabay sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless us all. Hallelujah, patuloy po tayong mag-ingat. Hallelujah, to God be the highest glory. And don't forget to like, follow, and share everything posted on our FB page. Hallelujah. God bless us all. Again, to God be the highest glory. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon at patuloy po tayong iniingatan ng ating Diyos na buhay. At kami po ay on Saturday ay pabalik na po ng Pilipinas. Please pray also, mga kapatid, sa aming pagbabiyahe pabalik. Glory to the living God.